Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat na makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nakikisa sa buong simbahan sa paghahanda para po sa nalalapit na pagpili o pagboto para sa susunod na magiging leader ng ating pong simbahan, ang magiging Santo Papa natin. Kung kaya ang ika-5 araw nating pagnonobena para sa kapisahan ng Mahal na Birhen ng Fatima ay hilingin din natin, no? Sa tulong at gabay ng Mahal na Birhen, nawa ang ating mga kardinal, ang mga makikibahagi, no, sa gagawing election ng Pope ay talagang magabayan at magpagabay sila sa Espiritu Santo. So ang pagpili po sa susunod na magiging leader ng ating simbahan ay pagkilos ng Espiritu Santo. I'm sure marami po sa inyo, mayroon kayong mga napupusuan, gusto nyo si ganito, gusto nyo si ganito, pero hayaan nyo po, hayaan natin ang Espiritu Santo ang siyang kumilos. Dahil kapag ang Diyos ang pumili, makakatiyak tayong nasa tamang direksyon tayo. Pero kapag ang tao ang nagpilit, ipinilit ng tao ang gusto niya at ang pamamaraan niya, doon tayo mas magkakaroon ng problema. So, bawat Santo Papa naman, iba-iba ang karisma at iba-iba ang mensahe na ibinibigay ng Diyos sa atin. So, kung sino man yan, ang Diyos ang magdadala sa atin, ang mag-aakay sa tamang direksyon. Okay po ba? So, sa parte natin, magdasal lang tayo, no? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang pala desisyon. Hindi naman tayo, wala naman tayo sa posisyon, hindi naman tayo kasama doon, pero ang daming pala desisyon, no? Ang daming nagpo-post sa Facebook. Sa ngayon, kailangan muna natin pagtuunan ng pansin, tayo ba ay lumalapit kay Kristo? Gaano tayo? Hindi po lahat ng nagsisimba, ha? Hindi lang sa dami ng tao dito sa parokya ninyo, pero kung nasa simbahan na, ang problema ay hindi pa rin naman tumatanggap kay Kristo. Nitong mga nakalipas na araw, sa pagsisimula natin ng nobinaryo, sinimulan din
yung pagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagkain. Sabihin nyo nga po, pagkain. Tingnan nyo yung katabi ninyo, gutom na ba? Kailangan natin yon, pagkain. Physical food, kailangan natin yon. Pero meron pang isang pagkain, yung spiritual food na sinasabi. At sinimulan nga na sinabi ni Kristo, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. At sa mga susunod pang gabi, maririnig nyo yan paulit-ulit dahil ganito rin, binibigyan ng halaga kung paano at ano ang magagawa ng pagtanggap kay Kristo sa buhay ng isang tao. Isa sa mga kwento ng mahal na Birhen ng Fatima na magpakita siya doon sa mga bata, sinabi niya na maglaan kayo ng oras sa Blessed Sacrament. Sino ba ang nasa Blessed Sacrament? Si Kristo. At kapag nasa Blessed Sacrament, ano bang ginagawa natin? Tinititigan natin siya. Kasi may panahon na hanggang tingin lang tayo. Pero may panahon na mahahawakan mo siya. At may panahon din na hindi mo lang siya mahahawakan, makakain mo pa siya. Kaya nga ito, sabi, bilang paghahanda sa kanila para sa pagtanggap ng komunyon, para sa pagtanggap ng katawan ni Kristo, maglalaan sila ng oras sa pagdarasal. Naalala pa ba ang kwentong yan? O hindi pa. Pero maging ang mahal na Birhen, itinuro niya yung kahalagahan ng pagtanggap kay Jesus. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, tanggapin mo si Jesus. Hindi sinabi ng mahal na Birhen ng Fatima, tanggapin nyo ako. Hindi ang mahal na Birhen, kundi maging ang mahal na Birhen ang nag-aakay sa atin, ang nagtuturo sa atin na tanggapin natin ang kanyang anak, tanggapin natin si Jesus. Na ngayon sa ating ebanghelyo, ano ang sinabi ni Jesus? Ang sinumang tumatanggap sa akin kahit kailan, hindi na magugutom, hindi na mauuhaw. At sabi niya rin, ang sinumang ibinigay sa kanya ng Ama, hinding-hindi niya itataboy. Naintindihan po? Wala siyang itataboy. Wala siyang tatanggihan. Pero alam ni Jesus na kailangan ng tao na kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit. At yan ay si Jesus. At nung panahon, nung tayo po ay nasa mga mahal na araw, ibinigay niya at sinabi niya ang kautusan, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo, tanggapin ninyo. At gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ganyan kahalaga ang Eucharistia. Nanawa ang ating pagdidibosyon sa mahal na Birhen ay magdala sa atin sa mas malalim na pag-unawa nang sa ganon, kapag tinatanggap natin si Kristo, ay talagang buo sa atin pong pagkatao na ito ay si Kristo. Hindi ko po alam kung nakakaramdam ba kayo ng may kulang sa iyo kapag hindi ka nakapagsimba. Kahit yung sa isang linggo man lang. Yung iba sa inyo, hanggat maaari, araw-araw magsimba eh. Lalo na kung medyo retire ka na, wala ka nang masyadong pinagkakabalahan, wala na yung mga anak mo, settled na, ano bang gagawin mo? Pero kahit na noon, kahit na ngayon, na nagtatrabaho ka, nag-aasikaso ka ng pamilya, yung feeling mo na kulang ang araw ko kapag hindi ako nakapagsimba. Dahil pag nagsisimba, diyan tayo nakakatanggap ng
katawan ni Kristo. Naintindihan po? Yan. Hindi ko alam kung paano kayo dito noong panahon ng COVID. Di ba? Talagang na-deprive tayo. Di ba? Na-deprive tayo. Parang pinaranas sa atin ng Diyos na pansamantala hindi mo mahawakan si Kristo, hindi mo makain si Kristo. Kaya gano'n na lang yung pag-asam, di ba? Yung pananabik natin, nang magbukas ang simbahan, nang magbukas itong simbahan na ito, talagang excited ba kayo? Na-excite ba kayo o parang nasanay na, okay naman pala, buhay naman pala, nawala? Pero yung sa kalooban natin, di ba? At muli, no? Tandaan po ninyo, ha? Kaya nga nang madalas ko rin sinasabing, huwag nating husgahan ang bawat isa. Lalong-lalo na, huwag mong husgahan ang iyong sarili. Sa paanong paraan, yung bang hindi ka magsisimba kasi nasabi mo, makasalanan ka. Kung nandito ka naman sa loob ng simbahan, nakibahagi ka na sa pagdiriwang, tapos hindi ka pipila, hindi ka tatanggap ng katawan ni Kristo at mananatili ka sa upuan dahil sinasabi mo, makasalanan ako, hindi ako karapat-dapat na tumanggap kasi may kasalanan ako. Nasubukan mo na ba na pumila ka dito, tapos sinabi sa iyo ng pari o ng lay minister, alis, wala kang karapatan, balik sa upuan. Meron bang ganon? Wala. Kasi malinaw din sa amin na sino mang lumapit at tumanggap ng katawan ni Kristo, hindi siya dapat pahindian kasi malinaw na sinabi ni Jesus, wala siyang itataboy. Di ba? Kung ikaw sa tingin mo makasalanan, para ba sinasabing, mas lalo kang dapat kumain. Kung sabihin mo na, ay, magnanakaw ako corrupt ako, kaya hindi ako dapat tumanggap niyan. O kaya pag alam natin, ay ito, corrupt ito ba't pumipila yan dyan? Sino tayo para magsabi na hindi siya dapat tumanggap? Ay, hindi ako dapat tumanggap kasi nagsasama kami, hindi pa kasal. All the more, sinasabi sa atin, kumain ka. Para nang sa ganon, mas magkaroon tayo ng lakas na iayos ang buhay natin. Kasi sa sariling lakas ng tao, hindi kakayanin at hindi natin magagawa. Kaya kailangan natin lalo ang pagkain na ibinibigay din mismo ni Jesus para nang sa ganon, anuman ang mga dahilan mo, na maging ikaw mismo, nagiging mapanghusga sa sarili mo, magagawa mo ng maayos. Di ba? Ang ganda po, no, na maunawaan natin, marinig natin. Kasi lalo tayong manghihina at lalo tayong maliligaw kung hindi natin tatanggapin si Kristo. Alam naman ni Kristo. Di ba? Na may kasalanan. Alam niya. Pero narinig mo ba si Kristo na hinusgahan ka? Sige nga, kung may maalala lang kayo. Meron ba kahit isang beses na sinabi ni Kristo sa iyo na makasalanan ka? Hindi ka karapat-dapat dito. Dapat sa'yo hanggang doon ka lang sa gate. Dapat hindi ka nakaupo dyan. Wala naman. Maging sa aming mga pare, di ba? Makasalanan kami. Kaya nga lalo kami, dapat nagmimisa araw-araw. Dapat kumakain araw-araw. Lalo na kami. Kasi paano namin maibibigay si Kristo? Paano namin maiaabot kung kami mismo nagiging mahina? Ano?
Kasi minsan, no, mayroong mga padrama-drama pa tayo, di ba? No? Sayang andi dito ka na, nasa loob ka na. Tapos aarte-arte ka, hindi ako kakain, hindi ako tatanggap ng komunyon. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang mapanghusga. Di ba? Minsan naman tayo, hindi natin na-appreciate kasi nga, okay ako, kaya kong tumanggap kay Kristo. Tinatanggap ba talaga natin si Kristo? Naintindihan ba talaga natin? Kasi kung tinatanggap natin si Kristo, hindi tayo hahatol o manghusga ng ating kapwa, kundi mas tutulong din tayo kung paanong ang misyon ng mahal na Birhen na sinabi doon sa mga bata na para mas maraming mapalapit kay Kristo, yun din naman ang misyon natin. Mailapit natin ang mas marami sa abot ng ating makakaya. Mas mapuno pa ang simbahang ito. Napakaraming tao dito. Mapuno pa natin ito. Pero sa pagtanggap natin kay Kristo, ano ba? Tayo ba'y nakakatulong na lumapit sila kay Kristo o dahil sa atin kaya patuloy silang lumalayo at patuloy silang hindi pumupunta sa simbahan? Kung nasaan tayo dyan? Yan sa pagpapatuloy natin ng pagdarasal sa mahal na Birhen ng Fatima ay mas hayaan din natin na kumilos ang Espiritu Santo sa atin po nang sa ganun. Hindi lang tayo nandito para umupo, para humaplos sa imahe ng mahal na Birhen, kundi meron itong kaakibat na misyon. At responsibilidad din natin na akayin ang lahat ng ating pong maaabot dahil higit kanino man ang mga taong nangihina, ang mga taong pinanghihinaan ng loob, kailangan kumain ng binibigay na pagkain ni Kristo. Amen? Salamat din po, Father Julius, at sa inyong komunidad. First time ko pong makarating dito. Napakaganda po ng inyong simbahan, ng inyong parokya. Maraming salamat na maging kabahagi at makarating po dito sa dambana ng mahal na Birhen ng Fatima. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Father.